Hello mga kaibigan! Welcome sa ating kwento. Sa nakaraan, nakagawian na ni Hana magbabad sa dagat sakay ng rubber raft nito. Habang nakasampa siya sa rubber raft, biglang lumitaw ang mukha ng lalaki at iniisip niya ito. Pinagpantasyahan niya ito hanggang sa nakatulog siya at hindi na malaya na inabot na siya ng sama ng panahon at hindi niya alam kung saang bahagi ng dagat nakarating siya. Humingi siya ng tulong. Nakailang beses siyang sumigaw, subalit walang nakaririnig sa kanya. Hanggang sa nawalan siya ng malay na nakadapa sa rubber raft. Tara sa pagpapatuloy ng ating kwentong muling pinagtagpo. You're going to be okay, baby. You're safe now. Maingat na binuhat ni TJ ang dalaga at dinala sa cabin. Nilalamig na rin siya, pero kailangan niyang unahin ang babae kasi di niya alam kung ilang oras na yun sa ibabaw ng tubig at umuulan pa. Maputla na ang dalaga, pero hindi niya pa din magawang hindi maghanga sa kabuuan ng babae. Pinasadahan niya ng tingin ang dalaga hanggang sa natulala siya sa isipang bakat na bakat ang katawan nito sa basang damit na suot nito. Hihintayin mo pa ba magkasakit siya, TJ, bago mo siyang bihisan? Nagising naman siya sa isipang iyon. Dali-dali niyang inalis ang basang damit ng pangitaas nito at tumambad sa kanya ang hubog at maliit na dibdib nito at makurbang baywang na mas lalong nagpainit sa naramdaman niya. Hanggang tumuon ang mga mata nito sa pagitan ng hita. Hindi mapakali si TJ sa nakitang iyon. Sa isipang parang hinubaran niya ang babae sa pagkakatitig niya. Halos aninag na niya ang private part nito. Shit, TJ, kalma lang. Walang ginagawa sa iyong babae. Ramdam ni TJ ang pagtaas ng temperatura sa kanyang katawan at naramdaman niya ang pagsakit ng bahagi ng kanyang pagkalalaki sa tanawing iyon. Mabuti na lang nakontrol niya ang sarili. Tinakpan niya ng comforter ang babae bago hubaran ito ng pang-ibabang damit at suotan ito ng large size na damit at shorts niya. Malakas na buntong hininga ang lumabas sa bibig niya matapos suotan ang dalaga. Bakit ba ganito ang epekto sa akin ng babaeng ito? To think na wala naman itong ginagawa at natutulog lang. Muli niyang pinagmasdan ang dalaga at napakaganda nito. Lalo nang sabog ang buhok nito sa muka at sa isipang wala itong ibang suot sa ilalim ng malaking shorts at damit na pinasuot niya. Napaungol ulit ng malakas si TJ sa isipang iyon. Hindi ikaw yan, TJ. Madami ka nang nakikita at mas sexy na mga babae at ang iba pa nga lantaran ng pinapakita ang halos hubot-hubad na katawan nila. Pero hindi ka na-turn on sa mga ganyan. Saway niya sa kanyang isip. Pero ibang-iba ang dala ng epekto sa kanya ng babaeng natutulog sa kanyang kama. Hindi iyon ang unang pagpapantasa niya sa babae. Naalala niya yung pagsasayaw nila sa dance floor. Grabe ang pagtitimpi ng binata na mahalikan ito no. Nagising si Hana na kinaumaga na masarap ang pakiramdam. Hindi pa siya nagbumulat. Naisip niya kung asan siya. Bakit hindi na siya nilalamig? Nasa isip niya na baka patay na siya. Sa isipang iyon, bigla siyang nagmulat at nagulat na lang na isang bulto ng lalaki ang nasa harap niya at magkayakap sila. Muli niyang pinikit at minulat ang mata para makasigurado na nananaginip lang siya. Pero hindi. Nasa harapan niya ang isang lalaki. Bigla siyang napalundag ng mabilis sa kama at sa bilis na yun, muntikan pang malaglag ang shorts niya. At doon lang niya nalaman na wala siyang panloob at binalik ang tingin sa lalaki. Wala itong damit pang taas. Napaatras at napaawang ang kanyang labi. Hello, bati nito sa kanya. Napapitlag siya. Sa paglingon niya, gising ng lalaki at nakasuot lamang ito ng pajama. What? Ikaw? Anong ginagawa mo rito? No. Inilang ulit pinilig niya ang ulo na baka sakaling imahinasyon niya lamang iyon. Alam niya, nasa Australia ito at siya ay nasa Pilipinas. Pero nakailang pikit-pikit siya. Mukha pa din ng lalaki ang nakikita niya. Kinagat niya ang ibabang labi at napangiwi siya. Narinig niya, tumawa ito ng bahagya. Bumaba ang mga mata niya sa nakalantad na malapad na dibdib nito at matigas na pangatawan na parang kay sarap haplusin at yakapin. And adding to that perfection were the lines hairs that ran down the garter of the pajama he's wearing.
at napapaisip siya kung hanggang saan ang balahibong iyon. Nag-init ang kanyang muka sa isipang iyon ni Hana. "Hey, are you okay? May lagnat ka pa ba?" tanong nito sa kanya. Hindi niya kilala ang lalaki pero parang wala siyang naramdaman na takot mula rito at parang kampante pa siya sa nakasama ito. "What are you talking about?" sabi ni Hana. "Anong lagnat? Anong ginagawa mo sa akin? Why I'm wearing like this? Where am I? Who are you? Paano?" "Hey, relax. Ang dami mong tanong. Isa-isa lang, mahina ang kalaban. Una sa lahat, wala akong ginawa sa'yo. Kung iyo ang inaalala mo, I can guarantee you, i-check mo pa ang iyong sarili. Nasa yate tayo, don't you remember? Natagpuan kita sa gitna ng madilim na laot na nakadapa sa malaking rubber raft." Biglang naalala ni Hana ang lahat. "You saved me?" Ang akala ni Hana na mamalikmata lang siya na may naaninag siyang papalapit na ilaw at boses na pinapakalma siya na safe na siya. At bigla niyang naramdaman na may kumarga sa kanya hanggang wala na siyang maalala pagkatapos. "You lost your conscious nang datnan kita and I don't have choice but to remove your clothes para hindi ka magkasakit." May nakita siyang kumislap sa mga mata nito nang sabihin yun pero hindi niya yun pinansin. "Did you close your eyes while removing my clothes?" Ano bang pinagsasabi ko? Nasa isip ni Hana. Huli na para bawiin yung sinabi niya. "Don't worry, tinakpan kita ng comforter bago ko inalis ang damit mong panloob." At bigla siyang nahiya sa tinura ng binata. At parang pinipikin nito ang isang ngiti na gumuhit sa mga labi nito. Pinag-aralan naman ni Hana ang physical na kamuuan ng lalaki. "Here you go again, Hana," ang sa isip ni Ana. Tinanong niya ang lalaking kung bakit magkayakap sila nang magising at nakahubad ang lalaki. "Me? Naked?" Nakataas ang kilay ng lalaki. Itinuturo pa nito ang sarili. Naked ba ang may pajama at briefs na suot? Her face became red. Parang may napansin siyang pilyong ngiti sa lalaki. "Whatever. So bakit nga tayo magkatabi? Di ba tinanong kita kanina kung may lagnat ka?" Sinalat naman niya ang noo at normal naman ito. Parang natatandaan niya na parang nanginginig siya at guminhawa lang yun nang may maramdaman siyang init. Sa kalagitnaan ng gabi kasi, nilagnat si Hana, kaya ang ginawa ni Teji, niyakap siya nito para mabawasan ang sobrang panlalamig niya. "Napakataas ang temperatura mo kagabi. That's why I offered you my body heat. Kung naalala mo lang, halos di na ako makahinga sa sobrang higpit ng yakap mo." Habang sinasabi ni TJ, tila may kumikislap sa mga mata nito. "Eddie, thank you." Dahil parang nahiya siya sa sinabi nito, yun lang ang lumabas sa bibig niya. "Kahit hindi ka magpasalamat sa akin, baby. Isang ngiti mo lang, ayos na sa akin." Tumatawa pa ito. Sa isip ni Hana, "Baby?" Parang narinig na niya yon na may tumawag sa kanya habang buwat-buwat siya nito. Pero hindi na pinansin niya iyon. Sa isipan, magaling lang talaga ang mga lalaki ng mabubulaklak na pananalita. "Ipaghahanda kita ng pagkain, tanghali na pala. Kumain muna tayo bago ituloy ang usapang ito. Andun sa bathroom yung mga damit mo, baka tuyo na." At bago itong lumabas, "By the way, I'm TJ Baltimore." "Hana Garcia," sagot niya. "It's nice to meet you, Han. Kinagagalak ko na muli kang makita." At tuloy-tuloy na ito lumabas. Sa isipan niya, wala pang iba ang tumatawag sa kanya ng ganung palayaw, pero nagustuhan niya ito. Muli naman siyang nahiya nang makita na nilabhan at nakasampay ng maayos ang mga damit niya sa loob ng banyo. Ang binata pa lang ang kauna-unang lalaki ang nakapaglaban ng kanyang damit. Napangiti siya sa isipang iyon. "Teka, paano ba ako nakakasiguro na binata pa ang lalaki?" Lumabas na din siya ng kwarto at nakita niyang naghahanda ng mga kain ang binata. "May maitutulong ba ako?" sabi ni Hana. "Yes, please. Pakikuha na lang ng mga plato at fried rice at iniinit ko yung ulam kagabi, kung okay lang sa iyo." "No problem. Sa totoo lang, kahit anong pagkain basta makakain ako, okay lang. Gutom na kasi ako." Napangiti siyang sabi rito. "Coffee you want?" alok ni Hana. "Yes please, thanks," sagot ni TJ. At pinagtimpla na din niya ito. Habang kumakain sila, tinanong niya ang lalaki kung sino ang nagluto ng ulam. Kasi nasarapan siya rito. "Masarap pa?" "Yes." "Sino nagluto?" tanong ni Hana. "Ako," sagot ni TJ. Nagtaas siya ng kilay. "Are you sure?" "Why? Masama ba kung ako nagluto?" "Hindi naman, nasurpresa lang ako. Akala ko kasi, hindi na naituloy ang sasabihin niya."
Kung mamimit mo pa ang pinsan ko, mas masarap yun magluto dahil isang chef yun. At tigilan si TJ sa sasabihin at biglang dumukwang ang binata at nabigla naman siya. Pinunasan nito ang kanyang labi na may dumi. Nakatingin naman ito sa kanya habang ginagawa iyon. Hindi na malaya ni Hana na nakabuka ang kanyang mga labi at bumaba naman ang tingin ni TJ doon. Mula sa gilid ng labi ni Hana, naglandas ang daliri ni TJ sa kabuuan nito. Sa pagkabigla, hindi siya makapagprotesta sa pagginagawa nito. Bagkus, parang gusto niya ang ginagawa ng lalaki. Parang gusto niyang ipikit ang mga mata niya para madama ang sensasyon na hatid ng paglapat ng daliri nito sa kanyang labi. At hindi niya ginawa yun. Bagkus, pinagmasdan niya ang kagupuan nito. Napalunok si TJ at tila nahimasmasan sa ginagawa. Umayos ito sa pagkakaupo. Nag-iwas si TJ ng tingin. Kanina, parang nahulog sila pareho sa isang mahika. "Should I say sorry?" sabi ni TJ. Inayos ni Hana ang pagkakaupo. "Nagsusorry ka dahil pinunasan mo ang dumi sa labi ko?" Patay malisya niyang tanong. Alam mo kung anong tinutukoy ko. Saang lugar na ba to? Putol ni Hana sa sasabihin nito. Pinag-aralan naman siya ng binata. Actually, itong yate ay nasa likod ng isla. We're still in Palawan. By the way, bakit ka ba palutang-lutang sa dagat? Ano bang nangyari sa'yo? Nasiraan ka ba ng bangka? No, walang bangkang nasira o ano paman. Dahil yun sa katangahan ko. Nahihiyang sambit ni Hana. Sa katangahan mo? Paano? Nagtataka naman si TJ, pero na-amuse ito sa sinasabi niya na parang nakangiti ang mga mata nito. Okay, ganito yun. Pero wait, sasabihin ko sa'yo pero promise mo sa akin na hindi mo ako pagtatawanan. Ha? Paano kung hindi ko mapigilan tumawa? Parang naghahamon ito na bahagya pang nakataas ang kilay. Basta, pigilan mo, okay? Parang nahihiwagaan siya sa kanyang sarili. Ibang tao si TJ at hindi niya pa lubusang kilala, pero parang ang gaan-gaan ang loob niya rito. Okay, I will. Umakto pa itong sinisipper ang bibig na parang nakangiti. You won't laugh at me, okay? Paniniguro niya rito. Okay, I will. Well, nagsusiming kasi ako. Dala ko yung big rubber raft. Napasarap ata yung panliligo ko, tapos bigla kong nakita ang mukha mo sa tubig. Napangiwi siya. Hindi niya yun sasabihin ang bagay na yun. Tapos, nakatulog ako. Siguro sa pagod na din. Next pagising ko, boom! Madilim na sa paligid. Nagpanik na ako dahil hindi ko alam kung saan ako. At masama ang panahon. At dahil siguro sa pagod at takot, ayun, nahimatay ako. Napahiya naman siya sa kanyang sinasabi. Imagine, mamamatay ako dahil lang sa nakatulog ako sa ibabaw ng rubber raft. Nagulat si Hana na biglang yumuyugyug ang balikat ng lalaki na nakasubsob ang muka sa mga palad nito. Hey TJ, pinagtatawanan mo ba ako? Nangako ka na hindi mo ko pagtatawanan. Biglang umupo ng maayos si TJ habang pinipigilan ang pagtawa. Parang may mga luwa na ito dahil sa pagtawa. Hoy TJ, pinanlakihan niya ito ng mga mata. Kahit nagalit-galitan niya siya, nakukuitan pa din siya sa pagpipigil ng pagtawa nito. Tumikhim ang binata. Nag-inhale, exhale ito. I'm not laughing at you. Look at my face. Tinuro pa nito ang muka. Nahalata naman, pinipigil ang pagtawa. Try to imagine it. Yung itsura ko habang nakatulog ako sa ibabaw ng rubber raft. Para akong hinihili. Then I was dreaming. Napatigil si Hana sa pagsasalita. Dreaming? Bumalik sa eksena si Hana na kung saan nakasalo niya ang lalaki sa mainit na halik. Nabigla siya, sabay tutok ng kanyang bibig. Pinapantasyahan niya si TJ Voldemort. Ano? Sabi ni TJ, na wala na sa mga labi nito ang ngiti na tila'y interesado sa mga sasabihin ni Hana. Ha? Ang sabi ni Hana. You said you're dreaming. What was your dream all about? Ikaw, tayo, we were kissing passionately. Ang nasa isip ni Hana na panay iling. Namumula naman siya dahil sa naiisip niya na kinakagat ako ng pating. Halos magkanda utal-utal na siya sa pagpaliwanag dito. Ngumiti naman si TJ. You're safe now. Ngumiti din si Hana kay TJ kahit hindi niya kayang salubungin ang mga mata nito. Thanks to you. You were in the right place and at the right time. You're very much welcome. By the way, alam kong naging rude ako noong unang pagkikita pa lang natin. Ipagpaumanhin mo. And I had a bad day that time.
Actually, gusto sana kitang balikan sa grocery store, pero nagkaroon ng emergency call ang sabi ni TJ. Nalaglag ata ang puso ni Hana dahil may balak pala itong balikan siya noon. I thought I found an arrogant guy in the whole world that time, sabi ni Hana. But anyway, mas sobra pa ang pagligtas mo sa akin kaysa sa pagtataray mo noong nasa grocery pa rin tayo, sabi ni Hana. Salamat sa'yo TJ, mas malaki pa nga ang utang ko sa'yo ngayon. The second time we met, hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na humingi ng paumanhin dahil sa na-miss ako sa galing mong sumayaw, ani ni TJ, na nakangiti na rin. Nahiya naman ang bahagya si Hana sa compliment ni TJ sa kanya. Sa totoo lang, ako ang nasurpresa sa galing mong sumayaw. Wala naman kasi sa pagkatao mo. Napahiya tuloy ako, sabi ni Hana. Anyway, let's forget about that, nakangiting sabi ni Hana. Ngumiti na rin si TJ at may tilang kakaibang kislap sa mga mata nito. Pagkatapos nilang kumain, itinuturo ni TJ sa kanya kung saan banda ang isla na ang pinanggalingan niya. Bakit hindi ko nakita ang islang na iyan? Hindi naman pala malayo at sa tingin ko, kaya kong languyin papunta doon. Hindi mo talaga makikita kasi masama ang panahon kahapon at madilim pa. Wait, kailan ka pa dito sa Pilipinas? 60s pa lang noong huli tayo magkita sa bar, sabi ni Hana. Umuwi ako ng Pilipinas on the next morning, sabi ni TJ. Nabigla naman si Hana. Ha? Bigla siyang natawa sa reaction niya. What do you mean by that? Yung reaction mo, sabi ni TJ. Believe it or not, pero on the next morning, yun din ang uwi ko sa Pilipinas. Wow! Napasipol si TJ na nakangiti. Pareho silang bahagyang nagiiling dahil hindi makapaniwala. Kahapon lang ako rito, sabi ni TJ. Actually, dapat kasama ko ang aking pinsan dito sa Palawan. Kaya lang may gagawin siyang importante, kaya ako ang naiwan dito at biglang sumama pa ang panahon. Siguro kung may malay ka pa nang dumaan ka sa islang ito, malamang makikita mong yate kasi may ilaw ito at inaayos ko pa para hindi tangayin ng alon. Coincidence or not, sa isipan ni Hana. Nakadalawang beses kaming pinagtagpo sa Australia at ang pangatlo dito pa sa Pilipinas at sa Palawan, sa isang isla pa na silang dalawa lamang. At bakit ito palaging sumasagi sa kanyang isipan? At ito pa pala ang sasagip sa kanya nang kailangan niya ng tulong. Maraming katanungan si Hana sa kanya kung bakit sila pinagtagpo ng tadhana. Dito na po nagtatapos ang pangatlong kabanata ng ating kwento. Ano kaya ang magiging papel ni TJ sa buhay ni Hana? Pakisubaybayan ang mga susunod ng kabanata. Kung nagustuhan mo ito, paki-like, subscribe, and hit the icon bell para updated ka sa mga videos. Thank you mga kaibigan!